Sabi ko sa inyo, yung Europe, mas may enjoy nyo siya kapag chill lang kayo. Mapapagastos na naman ako. Ang hirap maging vlogger. Gusto ko sana mag nose to nose kami pero... Wow, really nice. I see. Hi. Hi guys, welcome back to my channel. So it's another day dito sa Prague. Actually late na ako nag-start today. And ang ganda ng room ko kasi wala nang tao. Nag-check out na. May mga kasama ko kagabi. Isang Korean, isang Chinese. Pero nag-check out na yata sila. So, I'm the last man standing. My bed. Magulo yung bed ko. Nandun sila kagabi sa may roof. Sa may, tawag dyan? Sa may... Nakalimutan ko yung tawag. sa may loft. And this is my fit for today, guys. Gagamitin na natin yung binili natin sa Budapest from Zara. Diba? Ayan. Pero hindi ko sure kung kakayanin ng lamig. Pero nag-layer naman ako ng dalawang jacket sa loob. I'm not sure kung kaya ko yung lamig. But this is our fit for today. Tara, let's explore Prague. So yun guys, ang saya kasi it's 8 degrees. So hindi siya sobrang lamig. So hopefully kakayanin naman ng jacket. Nagdala lang ako nito. If ever lamigin na ako, kailangan ko lang sa leeg. But 8 degrees, alam, saya mag 8 degrees guys. Kasi lagi lang 0, 1, negative 1, 2. So ngayong 8 degrees parang na-enjoy ko siya. And actually late na ako nag-start today. Kasi ang sarap matulog. Ang sarap matulog guys. Ang sarap, ang lambot ng kama nila. So it's already 12 PM. Lunchtime na. So I think yung first natin nagagawa is mag-lunch. Gusto nyo mag-grocery? Hindi pa tayo nag-grocery dito sa Prague. Para ma-check natin yung mga bilihin nila. May nakita ako dito lang sa train station. This is the Prague main station. Tapos may nakita ako nung pagkadating ko may grocery dyan sa baba. Yan, that's Prague guys. It's a Saturday today kaya medyo madami palang tao dito. You can just chill. Tapos dito tayo kumain sa park. Ang saya. Sige go. Diyan tayo kakain sa park ha. Mag-grocery muna tayo para malaman natin yung mga presyo nila. So we have few things actually in our itinerary today. But mamaya natin isipin yung itinerary. Kumain muna tayo ha. Guys, ito yung kanilang main train station. Praha Hlavní nádraží. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko. Sorry na. Yan, that's the train station. Ang lawak din no. So if magti-train kayo papuntang Prague, usually dito kayo dadaan. Or dadating. So, di ba ang ganda ng location ng hotel ko? Itong hostel ko also one of my favorite kasi ang ganda ng vibe. Parang feeling ko nasa bahay ako. Hindi ko feel na nasa hostel ako kasi hindi siya double deck. Parang single bed talaga. So, parang feeling ko, ang aliwalas. Ngayon pa nag-check out na yung mga tao. So, ako na lang naiiwan. Parang nirentahan ko yung buong room guys. Tapos meron pang loft, no? High ceiling. And I only booked that for 2,000 pesos per night. You can book that sa Klook guys kung ano kayo grupo, masaya yun, no? Sa inyo yung buong room, you can book that on Klook using my discount code Marvin. Samako Klook. Ayan, ito na. This is the grocery store na nakita ko. Bilya Padilla. Chari. Bilya Bella pala yun. Ready ko lang yung aking app, no? iMoney. Ayan, nilagay ko dito yung Czech Republic Corona. Yung kasi yung ano nila, currency. Para for example, ilalagay ko 1 Corona. Convert na siya, no? 2.44 pesos, $0.04, Korean won, euro. Sige, try na natin sa pinakauna nila is mansanas. Mansanas nila guys ay ito. Mansanas ba yan? Ay. Sige, ayan. 89.90. Ilagay ko lang dyan, 89.90. Mga 219 pesos guys. 219 lang yung kilo ng mansanas. Ang gaganda pa ng mansanas nila, oh. Red na red. Parang sarap ng mansanas. Ano pa? Orange. Ay, ang mura ng orange guys. 64 lang. Ang 64 Corona is 155 lang, oh. 155 lang yung kilo nila. Mura na yan guys. Guys, ang mura ng grapes nila, oh. 59.9 Corona. Around 143. 143 lang yung grapes. Yung 1 kilo. Isang kilo na yun ha. 143 pesos. Ang mura naman.
Parang gusto ko talaga bumili ng grapes. Kasi sabi niyo maraming sugar. Kayo talaga, imbis na gusto kong kumain. Guys, strawberry naman. Ay, ano yung 44? Grapes ba yung 44? Ah, oo nga no. Ito 44 lang yung grapes, yung ganyan, nakabalot na. Kasi yung kilo mas mahal, di ba? Itong 79, siya yung ano, strawberry. 79 lang to. Oh, ang dami na. Magkano yung 79 Corona? 190? Wala, pwede na ha. Ang dami na nito oh. Wala, mura. Okay, let's go to the tinapay. Ito oh, 9 lang. 20 plus, 24 pesos. Ito naman 15. Oh, 36 lang to. 36 pesos. Croissant ka na. Oh, 12 lang to. Croissant pala, sorry. Croissant. 29. Pero guys, dito sa Slovakia ba yun? Yung pag-pronounce sila ng croissant, hindi croissant. Sabi niya, croissant. Croissant yung sinabi ng babae sa ako. Tapos, ano pa ba? Ay, ito. Ayan, mga donut. Ayan, ito na naman tayo. Ito talaga yung kahinaan ko guys, yung mga tinapay. Pag nakakakita ako, tas, 15 lang to, 36 pesos lang. Sulit na sulit, di ba? Kung hindi ako bibili, sayang naman. Hindi, joke. Ito 15 lang din, 36 pesos lang din yan, no? Uy. Ang mura din pala sa Prague. Ito 22. Ano kaya yung may nakasulat na 17? Siguro pag discount, hindi ko alam. Oh, ang sarap nito, 11 lang to. 26 pesos lang, oh, may flavor na chocolate, custard. Oh my god, 26 pesos. Parang bibiling ko yan. Ay, parang ang sarap din nito, oh. May palaman na siya na ham. Guys, 16 lang. Magkano lang yung 16? 30, 38. Ang mura. I therefore conclude, mura nga yung Prague. Di ba kaya para maraming mga expats, malaki daw yung expat community dito kasi aside sa sobrang ganda ng city nila, is hindi pa daw ganun ka-expensive. Mura nga yung grocery, no? Medyo mahal kapag yung mga touristy spot doon, yung mga kainan sa restaurant. Pero pag nag-grocery ka, mura pala. Now I know. Mag-grocery lang ako today. Hindi ako magre-restaurant. Minsan nga nasasarapan pa ako sa pagkain sa grocery guys, sa totoo lang, kaysa sa pagkain sa restaurant. Pero syempre nandito ako sa ibang bansa, so parang gusto kong itry yung pagkain nila sa restaurant. Pero most of the time nasasarapan pa ako sa pagkain dito sa grocery. Pero for compliance purposes, kailangan ko kumain sa labas. Kung nag-crave naman kayo ng chichirya sa gabi, 38, mga 92 pesos. Medyo mahal yung chichirya, so wag daw kayo kumain. Ah, parang gusto ko mag-beer ngayong gabi. O, 22 lang, magkano yun? 50 plus pesos lang. Malalaki na yung beer nila, oh. Malalasing ka na dyan. Heineken. Oh, ang dami nilang ano. Mamili kayo. So what if sasabihin nyo naman, ay Marvin, hindi kasi ako nagiinom, I'm like on the healthier side, yung pa sweet lang ako. Magkano naman yung mga juice? Bibigay ko rin sa iyo. Ito. 49 yung ganitong mga juice. So mga 120 pesos, no? Pili na lang kayo ng juice. Cranberry ba to? Ay, apple juice. Grabe talaga guys yung Europe, no? Grabe yung bread culture nila. Sa lahat ng European countries na binuntahan ko, grabe yung bread culture. Pero bakit? Parang hindi naman sila unhealthy tignan, no? Hindi sila on the matataba na side. Like, parang okay yung katawan ng mga tao sa Europe. Pero grabe yung bread culture. Can someone explain to me in 100 words why is it that the bread why is it that the bread is wait lang, the bread is widely eaten in Europe but people are still look fit? And also they say that Prague is the most magtatagalog na ako, nahirapan ako. Yung Prague yung pinaka nagko-consume ng maraming beers. Pero bakit parang okay naman yung katawan nila? Saan na napupunta yung mga beer? No? Explain. Genes? Genetics? Kayo na mga ano. Tignan mo, di ba ang daming bread guys? 3.1 lang, mga 7 pesos, 8 pesos lang yan, no?
No? Ang daming bread, pero hindi sila unfair. Kasi yun pa, meron pa silang sobrang lalaking bread, yung mga ganyang kalalaki, no? Ano yan, for 1 month, supply? Ang laki ng bread, tapos matitigas pa yung mga bread nila na ganun, no? Ba't ganun? Gano'n nila katagal kakainin yun? Ayun guys, meron din sila mga gitong, ano matawag dyan? Hindi siya sandwich kasi hindi naman parang mga tapa, ganun. Yung may bread, tapos may toppings na ng mga ham, eggs, ano ba yan? Kung ano-ano lang, cheese. And it's just 59 corona, mga 140, 150 pesos. O pang Instagram na siya. Yung parang bibili ka lang ng ganyan, 140 pesos. Tapos, ipipicturean mo siya sa magandang background. Tapos sasabihin mo, delicious meal in Prague worth 500 pesos. Ganun. Otuin mo lang yung mga nanonood sa'yo sa mga social media mo, di ba? Kunyari, mayaman ka kasi nakapag-Prague ka, di ba? Mayaman ka. Tapos parang yung breakfast mo, breakfast in bed. Yung parang, ang ganda kasi ng presentation na parang pang mayaman na nag-check-in ka sa hotel na 5-star. Tapos parang, breakfast in bed in Prague. My gosh, it's really expensive here, but I'm so grateful that I'm very rich. Ganun. Tapos pag 140 pesos lang pala, di ba? Don't believe in social media because nahirapan ako mag-English. Not everything you see in social media is right, it's correct, or is real. So, don't ever believe, no? Pero minsan, kailangan mo talagang utuin yung mga social media followers mo na kunyari mayaman ka. So, ganyan yung mga aesthetic mong i-picture, ha? So guys, ang nabili ko sa grocery is mga tinapay. Pagbigyan nyo na ako. Hindi naman ako nag-breakfast eh. Ito na yung breakfast plus lunch natin. Sige, sabay-sabay natin i-gaslight yung sarili natin sa mga pinagagawa nating kalokohan. Tapos, gusto ko kasi magkape. Parang gusto ko i-partner sa tinapay ko is kape. Dito sa Europe kasi guys, masasarap yung mga kape nila kaso maliliit. Minsan kapag bibili ka ng kape, minsan isang shot lang, parang gaganon mo na kasi matapang lang siya na maliit. Tapos minsan naman sabi ko pwede mang mas malaki, pero yung malaki nila hindi ako nasasatisfy sa kape nila, sa serving. So sabi ko mag Starbucks na lang tayo kasi yung Starbucks nila dito same yung size, may grande, may 20 pesos, may 20, and then merong yung yung pinakamaliit. Sorry, hindi kasi ako nag-order ng pinakamaliit, so hindi ko maalala. Ano nga ba yung pangalan ng pinakamaliit? Grande, 20. Large? Basta yung maliit guys, nalimutan ko lang. So, nag-search ako ng Starbucks. Meron daw, malapit na Starbucks dito. Mga lang. 4 minutes walk ba yun? 5 minutes walk. So, maglalakad lang tayo. Bibili lang ako ng kape sa Starbucks. Tapos kahit sa park na lang tayo kumain. Marami na park dito. Nearby. So, mas na-enjoy ko nga kumain sa labas eh. Kasi may konting lamig, tas nature, di ba? Ayun guys, Prague on noon time. Ay, ito pa, Starbucks. So, bili lang tayo. Magti-take out na lang siguro ako. But yeah, that's Prague, guys. So guys, if mag-Starbucks kayo at gusto nyo dito kayo bumili ng food, medyo mas mahal. 115 yung cake. So, mga 200, almost 300 pesos, no? Ang per slice ng cake. Mga ganun siya. Pero ito yung mga Hey guys, ito yung ating kakainin today. Pero ang OA naman nun guys. Ang gwapo nun, shucks. Di ko alam kung Starbucks ba yung gusto ko or ito si Kuya. But anyway, so ang Starbucks so guys is mahal pala. 100, magkano yun? 147 corona or mga 300 pesos, no? Ayan, yung grande nila na caramel macchiato is 300 pesos. Tapos yung cake kanina, di ba, mga 115 corona. So mga, ay, nalimutan ko na. Basta pinakita ko naman kanina kung magkano yun. So ayun, mas mahal yung kape natin kaysa sa itong tinapay ko na sabi ko ba kung magkano. Yung tatlo, 47 corona lang or 115. So 115 plus 300, 350 yata to, no? 115 plus 350, 465. Mga ganon, 465. Less than 500 pesos. Pero ayun nga, mahal yung Starbucks dito guys. Tapos natatawa pa ako dun sa mag-order ng Starbucks kasi yung umu-order bago sa akin, mahina yung boses ng lalaki. Tapos sabi niya, tapos sabi nung cashier, I can't hear you. Tapos di inulit ng lalaki, tapos sabi, I still can hear you.
Parang nabibis mode na si ate. So sabi ko, ate, aga-aga. Ay, hindi pala, tanghali na pala. Tanghali na ate. Pero magaling sila mag-English, no? Magaling mag-English yung mga sa Starbucks. Pero ayun lang, nabis mode lang si ate kasi hindi niya marinig yung sinasabi ni kuya. Malay mo naman yung mga tao lang talaga na mahina magsalita, no? Si ate naman nagalit agad. I still can't hear you. May sports car dun, guys. Hindi siya makaano kasi yung kalsada, oh. Di ba yung kalsada dito bako-bako? So yung sports car, hindi siya makaharurot, no? Pero at least mayaman. Kahit hindi makaharurot, at least mayaman. Ching guys, makakain na tayo, di ba? Ang saya lang dito tayo sa park kakain. Sabi ko sa inyo, yung Europe, mas may enjoy nyo siya kapag chill lang kayo. Yung ganito lang. Yung hindi kayo nagmamadali sa mga pupuntahan. So kainin na natin yung mga tinapay natin. Start tayo sa... So bumili ako ng iba't ibang klase ng tinapay. First is yung medyo may ham para medyo salty and maalat. Tapos susundan natin ng... Hindi ko alam kung ano to. Sige, mag-start muna tayo. Basta yung last natin yung matamis para diretso dessert. So ito yung pinakauna. Parang meron siyang ham na palaman. Tapos cheese yata yung sa ano no. Kasi medyo malamig. Dapat pala pinainit ko. But let's try it. Masigas. May ham siya tapos meron pang something ayun sa loob. Karne din ba yan? Masarap pero parang feeling ko mas masarap to kung mainit. Tapos yung cheese medyo nagme-melt ng slight. Partner natin ng macchiato. Ay, ang sarap. Ang sarap ng caramel macchiato. Parang kalasa rin ng caramel macchiato sa Pilipinas. Pero parang nilagyan nila ng caramel syrup sa on top. Kasi pag gagano ko parang nalalasahan ko may syrup on top. Sige, try naman natin yung second bread. This is my second bread. Ang laki. Ang unhealthy. I'm not sure kung anong palaman nito, but let's try it. Ube. Pakita ko sa inyo. Ganyan yung laman niya, oh. Parang ube, no? Hindi ube. Blueberry croissant. So yung ito, flaky. Yung croissant na flaky. A little crunchy. Tapos yung blueberry medyo maasim. So ganyan yung atake niya. Medyo messy lang kainin kasi yung flakes niya nahuhulog-hulog. Pero biodegradable naman to, no? So ilagay na natin sa may mga grass. Okay. Yung last na bread, kakainin ko na pala isa-isa para mamaya kakain na ako nang wala munang camera. So pakita ko na sa inyo lahat ng kakainin ko. Ito is parang croissant din ba tawag dito? Basta yung may chocolate and parang custard. Try it. Okay. Wow, may chocolate. Parang feeling ko among the three, ito yung pinakagusto ko. I think yung ham, masarap sana siya kung mainit. Feeling ko magugustuhan ko rin siya. Pero ito, kasi mahilig ako sa custard. Tapos, pinaghalo niya kasi yung chocolate tsaka custard. Ayan o. Yung chocolate pangalan ba yung, ano nga ba yung sa Paris? Nakalimutan ko yung pangalan sa Paris, yung chocolate croissant na ganito. Nasasarapan na ako. Tapos lagyan mo pa ng custard. So gusto ko yung element ng chocolate plus custard. Robert, cheers sa maaraw na dito, guys. Ang saya. Hindi siya ganun kalamig today. Alright, I'll see you later para mag-explore. Okay guys, let's proceed na sa ating itinerary kasi puro tayo pahinga. Ang saya kasi ang tagal ng tulog ko, 10 hours yata. Tapos nag-chill-chill lang tayo dito, tapos nakakain tayo. So
So, meron tayong energy para gawin na yung ating itinerary for today. So, today we're going to explore the new town area. Diba, kahapon, in-explore natin yung old town, yung lumang side ng Prague. Napunta tayo sa castle, sa Charles Bridge. But this time, we are going to explore the new town area naman. Para makita natin yung contrast ng kanilang architecture, ganyan. So, ang pupunta natin first is Dancing House. Second is Rotating Head. Next is Wenceslas Square. Tapos meron din ako nasulat dito na DOX Center for Contemporary Art. May mga iba pa akong sinulat na if ever we have more time, we can go there. Pero let's see. Ito mga optional itinerary if we have time. Mala Strana, John Lennon Wall, and the Petrine Tower. Itong Petrine Tower, nakita na natin siya actually kagabi, yung parang Ensol Tower. But if you have time, we can climb up to the top. But yeah, that's our itinerary for today. And sinerch ko na yung pinakauna natin pupuntahan, Dancing House. So if magti-train tayo, ito yung sabi ni Google. If magti-train tayo, 20 minutes. Ang konti lang ng difference, tignan nyo. If mag-train daw tayo, 20 minutes from my location to Dancing House, no? If mag-walk, 26 minutes. Ang konti lang ng difference. Guys, marami tayong kinain na tinapay today. Deserve natin maglakad ng 26 minutes. So let's go. We're gonna walk for 26 minutes para sa ating first itinerary, the Dancing House. Guys, maglalakad-lakad na naman tayo. Ito na naman tayo sa mga napakagandang architecture ng Prague, no? Oh? Wow! If nagbabala kayo mag-Europe, guys, tas kung hindi naman malayo yung Prague, sama nyo na yung Prague kasi ang ganda talaga ng architecture. Tapos, ayun nga, di ba nag-grocery tayo kanina? Hindi siya ganun kamahal, no? If mag-grocery lang naman kayo, minsan kain kayo sa restaurant once in a while para matry nyo din. Pero, most of the time, grocery na lang kayo. Mura lang, isama nyo na yung Prague, guys, ha? Ang ganda din dito, oh. Sabi ko nga sa last vlog, di ba? Parang feeling ko yung Prague, in terms of architecture, nasa top siya sa Europe for me, ha? Kasi, ano eh, may iba ano yung architecture niya, parang iba-iba. Ayan, hindi siya yung parang isang kulay lang lahat na parang ganun, lahat sila ganung kulay. Dito iba-iba, nagpapabida-bida lahat ng building, para naglalaban-laban sila. Tapos ngayon bibisita pa tayo sa new town, so I'm expecting siguro mas modern ang architecture doon than the old town. So let's see. Ang chill lang ng Prague. Ayun, sweet-sweetan lang kayo dyan, ganun lang. Oh, pack, diba? Yan lang siya. Chill Prague. So yun guys, while walking going to the new town, para nakikita ko na yung the Dancing House. Ito oh. Pero na-notice ko, akala ko parang modern buildings lahat. Hindi pala guys. Still, yung kanilang mga traditional building, andito pa rin. Pero siguro, in-insertan lang nila ng mga something mga modern buildings. Sige, lapit pa tayo ng konti. So yun guys, we finally arrived at the Dancing House here in Prague, no? So yan, tignan niyo yung architecture niya, no? So itong Dancing House, this is one of the most iconic modern architecture dito sa Prague, no? Kung makikita mo nyo, yung kanyang shape is parang ganun, parang curvaceous. Saan lang galing? Curvy na lang, baka walang curvaceous. Curvy, ayan. Tapos, ang gusto niya daw ipakita is parang dalawang taong sumasayaw. Pero hindi ko makita kung paano siya naging dalawang taong sumasayaw. So, it's made up of glass. So, glass itong curve na yan. And then, made up of stone. Glass plus stone. Tapos, dalawa daw yan na tao na sumasayaw. Hindi ko makita kung paano siya naging dalawang taong sumasayaw. Maybe yung mata ko hindi talaga siya for art. Hindi ko makita guys. Pero formerly daw, itong area na yan, yung building na yan, yung dating building dyan is nabomba during the World War II. So yung mga American people, nag-send sila ng parang mga bombs yata, atomic bombs. Tapos nagka-problema yung kanilang radar. So hindi sila dapat magpapabomba sa lugar na yan, but then nagka-problema ang kanilang radar. So dito daw sumabog. So na puksa yung dating building. So ngayon, ayan, kinonstruct nila, naging new building na yung area na yan. Parang nakakatakot pala kapag magkaroon ulit ng mga
World War II, ganun na. Tapos diba magpapaano sila ng mga missiles or mga atomic bombs. Tapos nagka-problema, no? Napunta sa ibang lugar yung hindi naman dapat kasama sa gulo. Pero napansin ko guys, diba, this is the modern the dancing house. Nakikita ko na yung Prague Castle, pero malayo lang siya. Ayan, no? That's the Prague Castle. Saan na yun? Ayan, no? Ito. No? Tapos ayun na yung yung parang Ensol Tower. Ito. Ay, may tram. Pero ayun sa bundok na yan. So basically, makikita mo siya lahat, pero medyo malayo paglalakarin, no? Pero sanay naman tayo maglakad, so ilaban na natin yan. So currently, this is a hotel. Siguro yung stone na part, ayan yung stone, diba? Hotel. This one's like an office. Itong glass na part, an office building. And then at the top, merong bar. Ayun, no? Bar. Kita niya? Gusto niyo bang pumasok tayo? Pwede kaya tayo pumasok sa bar? Gusto niyo bang pumasok tayo sa loob? Baka kasi mahal yung mga tinda sa bar. Mapapagastos na naman ako. Ang hirap maging vlogger. Ang hirap maging vlogger. Kailangan ko ipakita sa inyo. Pero gagastos. Pwede bang dito na lang? Maganda na naman siya sa labas, oh. O gusto niyo pa talaga pumasok sa loob? Kung gusto niyo, punta kayo dito, tapos punta kayo. Huwag niyo na akong idamay. Ako pa magagastos. Pero guys, may bar nga dyan. Pero nagbasa-basa ako, maganda daw yung bar kapag sunset. Ngayon tanghali, no? So feeling ko hindi siya maganda pag naghahanap ng excuse para hindi makapasok. So pag pupunta kayo ng wait lang, merong ambulance. So ayan, pag pupunta kayo dito, punta daw kayo during sunset. Maganda daw mag-sunset kasi nga overlooking siya dito sa river. Tara, tambay nga tayo sa river. Ay, ang ganda mag-picture. Ang ganda mag-picture. Tas yung outfit ko, alam mo, hindi ko pa na-ROI itong outfit. Isusot ko na lang to sa next na travel, yung may kasama. Parang wala akong nabigay picture. Sayang yung outfit ko. Oh my God guys, makikita na natin yung river ng umaga. Wala, ang ganda. Grabe architecture, oh. Wow. Ang ganda. Wala akong makitang Asian. Nahihiya ako mag-utos kapag baka ayaw nilang mag-picture eh. Sige, selfie na lang. Dito maganda. Dancing house. Ay guys, ito pala is restaurant, oh. Kala ko yacht restaurant, oh. Kung mga rich kids kayo, yan, pack, no? Inom-inom lang sila sa yate, tas parang wow. Living a good life. Sana all mayaman. Sobrang nagagandaan ako sa area na to, no? Oh, cute. Tingnan nyo yung mga ibon guys. Ang cute. Ang tagal ko guys kasi nagano pa ako, nag timer ako, tapos hindi ako gusto ko kasi mag picture sa area na yan kasi nagagandaan ako dito, oh. Kasi ang daming laging tao. Para nag timer ako yun. Pangit naman. Wala akong maganda nakuha, pero ayan yung mga shots ko. Pwede na yan siguro, ilaban na. Parang wala akong magandang nakuha, pero okay na yan. So itong building kanina, may mga dumating na mga American, tapos sabi nila, so that's a modern architecture. Tapos tinanong ng isa, when was it built? Tapos hindi rin nila alam. Tapos sinearch ng isa, so 1996 daw. It was built on 1996. So very recent lang, no? Pinanganak na ako. Pinanganak na kayo, 1996, hindi ba? Kayo na, mga Gen Z. Mga millennial, pinanganak na kayo, no? 1996. Guys, naglakad lang ako ng slide. Maganda rin pala yung area nito, di ba? Ito yung dancing house. Tapos yung area ng building niya dito, maganda rin pala, oh. No? Grabe architecture ng Prague, guys. Ang ganda talaga ng architecture nila. Lakad-lakad nga tayo dito. Parang mas gusto ko. No?
Super nagagandaan ako sa area na to. Ang ganda oh. Sakto guys kasi our next stop is the rotating head, no. It's a 14-minute walk from the dancing house. Tapos sakto dito dadaan sa favorite area ko. Ayan oh, ang ganda. Wala akong magandang picture. Ang ganda. Pag pupunta kayo dito tapos may kasama kayo na taga-picture, ang ganda ng mga shots nyo. Kasi grabe yung architecture talaga ng Prague. Pwedeng ganito tayo maglakad para nakikita nyo yung building. Patalikod na lang. Diyan tayo nang galing na maganda. Doon sa may kanto. Ala, ayaw din patalo. Dito. Ala. Kahit saang kanto maganda. No? Kahit nga wala ka ng mga itinerary na mga ganito, maglakad ka na lang around Prague guys, parang maganda na lahat. Makikita mo na yung ganda niya. Ay, tari. Tapos dito uupo-upo ka dyan, magbabasa-basa ka kunyari ng libro. Tapos yung background mo, ay, okay, yung background mo, panalo. May inggit na ako. Kasi for sure, pag magpunta kayo dito, mas maganda yung picture nyo kaysa sa akin. Yung ako nag-timer lang ako, parang ginanong ko yung cellphone ko. 1, 2, 3, tapos takbo ako na parang, tapos ay may tao, tapos ulit na naman ako, tapos gano'n, ano ba? Wala akong nakuha magandang picture. Tapos yung iba, pag hindi ako nagpo-picture, walang tao, tapos pag itatry ko na mag-picture, dumadaming tao. Hindi ko makuha yung proper timing. Ay, oh, walking by the river. Para ring painting, no? Oh. So yun guys, di ba naglakad tayo dyan sa area na yan na parang very old and traditional yung European architecture. Tapos pagkalabas mo, charan! Modern is a completely different world. Ay, ayun yung butterfly na nakita natin kahapon. Nandito na naman si butterfly. So Newtown na pala, yun yung nilakad ko kahapon. Newtown area na pala. So Newtown mostly, ayan o, may modern touch na siya, no? Modern buildings na dito. Ah, Starbucks ulit, ayan, no? Ayan na guys, nakikita ko na yung rotating head. Ay, ang laki pala. Guys, nakikita niyo ba yung tsura? Oh, modern. The rotating head, guys, of Franz Kafka. Ayan guys, yung gusto ko sana mag nose to nose kami, pero na-realize ko flat. Flat pala guys, hindi kaya. Saan ba yung nose niya? Nag nose to nose kami ni rotating head of Franz Kafka. Pero hindi, kailangan patangusin pa ng every hour daw umiikot itong rotating head. So it's currently, anong oras ba? 2:55. So let's wait for 5 more hours. Parang every hour yata, like pagka 3, iikot siya for 15 minutes. So if pupunta kayo dito, make sure na parang malapit na siya malapit na yung next na hour, para hindi na kayo mag-aantay ng matagal. Kasi every 15 minutes siya, every hour siya, pero 15 minutes lang yung duration ng bawat rotation. Marami na nag-aantay sa likod ko. We're waiting for it to rotate. So, ipakita ko sa inyo mamaya pag nag-rotate na, ha? It's so cool. Oh.
So guys, while everyone's busy like looking at this rotating head, so itong rotating head, this is Franz Kafka, which is a very famous writer daw dito sa Czech Republic, no? Ay, hello! Kabayan daw. So may Filipino guys. Famous writer sa Czech Republic. So itong structure nito, this is 11 meters tall. Yan, medyo mahaba, no? And then there are two rotating panels. 42 pala. 42 rotating panels that rotates independently. So yung nakikita nyo, di ba? Parang na-deform yung face niya, nagro-rotate yung parang mga ganon yung panels. It's made up of stainless steel. Tapos, because this is a work of art, syempre merong deeper meaning pala. So, the meaning behind yung parang... Hi! The meaning behind the rotating panel and then nade-deform yung face. Kasi, since yung writer, which is Franz Kafka, gakaroon siya ng identity crisis and then parang mga life uncertainty, parang mga quarter life crisis. Siguro it shows on his work, no? Since he's a writer, siguro mostly ng concepts ng kanyang mga sinusulat is about his crisis sa kanyang identity or crisis sa life in general. So yun pala yung meaning, no? Iba talaga yung mga arts, meron mga deeper meaning na akala natin like tayo, feeling natin, lang, cool technology lang siya na umiikot-ikot na face. But there's actually a deeper meaning pala behind it, no? Parang, I think lahat naman tayo. Ako, there was a time in my life also where I was having identity crisis, especially when I was younger. Like, hindi ko alam kung sino ako. Parang, I just listened to kung ano yung sinasabi ng society na sino ako. But then later on, like, as you grow older with your life and mas marami ka naging experiences sa buhay, mas nakikilala mo kung sino ka. And I feel like now I'm more confident about who I am. And even though some people will still tell me or will still say na ito ka dapat ganito ka, it doesn't bother me at all because parang I'm more comfortable na with my own skin and mas confident na ako sa kung sino ako ngayon. But syempre sa mga life crisis, sometimes I still do have like mga midlife crisis, quarter life crisis. When I was like 20 plus, nagkaroon ako ng mga quarter life crisis. Like I don't know what I want with my life. And I think lahat man tayo dumadaan sa ganun. And I think kailangan talaga natin pagdaanan yun. And then there's a rainbow always after the rain. Like later on in your life, marirealize mo naman kung ano yung gusto mo sa life, kung saan ka talaga masaya. And just feel the pain until it hurts no more. Parang break up lang, no? But yeah, that's actually the meaning behind the rotating head of Franz Kafka. Kagaya nung work of art nito, di ba? Tingnan mo, parang medyo complex siya. Minsan wala sa ayos yung formation ng kanyang muka. Parang parang uncertain siya na hindi niya alam kung anong ginagawa niya. But later on, nabubuo siya eh. Later on, na pupunta siya sa tamang formation. Di ba? Ang ganda ng meaning ng art na parang makaka-relate tayong lahat na sometimes na lulost tayo, di ba? Nasaan ba ako sa life ko? Ano bang gusto kong gawin sa buhay ko? Nasa tamang landas ba ako? Kasi parang if you, minsan, you get to compare yourself with other people, tapos parang feeling mo, I feel so left behind, parang napag-iiwanan na ako. But then later on, as time goes by, hayaan mo lang, kailangan mo talagang experience lahat ng yan. And then later on, plakado, okay na yung mukha mo, nasa tamang direction ka na, nasa tamang lugar ka na, di ba? Okay guys, so after the rotating head, let's go to our next stop, the Wenceslas Square. So it's an 8-minute walk from the rotating head. So let's go walk for 8 minutes. So yun guys, while walking dito sa may new town, no? Papuntang Wenceslas Square, ayan, no? Ang daming tao. May nagpe-perform ba? Ay, kakatapos lang yata niya mag-perform. Hello. Wanna say hi? Wow, really nice. Can I see? Thank you. Thank you. Ayan guys. Pero nagpe-perform. Pero parang kakatapos sila mag-perform. So, hindi natin nakita. Basically, ito yung new town. Parang shopping center ba siya? It's also
Huge square. Ah, ito. Ito na pala. Sige, tara lakarin natin. Pero parang siyang shopping center kasi maraming mga bilihan ng damit. Ayaw, may Nike doon, no? Ah, coming soon pala. Nike Prague coming soon. Hala, may burst ka. Sige, wait lang. Lakarin muna natin. Tsaka na yung mga baka mapabili na naman ako. Lakad-lakad muna tayo dito sa New Town Square. Ayan, half price. Mura kaya dyan sa half price. Ang kulay kasi modern, tapos biglang So karamihan doon ng mga events, for example yung mga big events dito sa Prague, dito daw ginagawa sa Wenceslas Square. Ay, bakit may Thai massage dito, guys? Napunta tayo sa Bangkok. Ayan, from mga 10 euros, 600 pesos Thai massage. Pero from nakakabay, may nakasulat na from Kasi sinabi nila from 9.99 euros. So starting price pa lang yun. Walang limit. Basta dun magsisimula. Hindi natin alam kung magkano yung limit. So, ayan, maraming mga restaurant. Czech restaurants. Sparkies. Ano tong Sparkies? Ah, para mga bilihan ng stuffed toys. Beanie. Ito sila Beanie Maloy. Charet. Beanie Sheena. Beanie Marvin. Charet. Ayan, may ice skating din pero maliit lang. Yan na, may mga ice skating din sila dito, guys. Pero maliit lang na square. Pero at least ay, gusto ko ng ganyan. Kasi di pa ako marunong. Dapat ganyan yan simula na may hawak pa. Ang saya. Ayun, wala nang hawak si kuya. Ang galing, fast learner. Si kuya, go. Gusto ko talaga matutong magganyan, no? Magka-practice talaga ako niyan sa MOA or kaya sa Mega Mall, guys. Para pagdating ko dito next time, gano'n. Parang ang saya ng ginagawa nila. Nasa gitna lang siya ng park. Pero maliit lang, parang practicean lang. Sana all. I think if gusto niyo mag-shopping sa Prague, one of the options is dito nga sa may New Town area, no? H&M, Sephora. Oh, may outlet Outlet Carmen. Ano kaya yan? Outlet ng Buko Pie? Di ba merong Carmen's Buko Pie? Laguna. Carmen's ba yun? Buko Pie ba yan? Parang, di ba, sa Laguna, Carmen's Buko Pie. Guys, Marks and Spencer's. Pero, Wenceslas Square, pero actually yung shape niya hindi square. Tignan nyo. Square ba yan? Rectangle, guys. Nananawagan lang ako sa mayor ng Prague or kahit sa presidente na lang. Dapat Wenceslas rectangle. Sa totoo lang. Kasi hindi siya square pahaba siya, guys. Hindi siya yung parang yung Old Town Square. Okay pa yun, di ba? Pinuntahan natin kahapon kasi square talaga. Ito hindi naman square. Rectangle naman. Babaga dito sa Wenceslas Square, sa may New Town, dito yung marami mga shopping, restaurants, nightlife also if you want nightlife. But be careful lang daw during the night. Based lang sa mga nabasa ko sometimes daw may mga prostitutes around. So be careful lang, and then may mga like drug dealers. Pero hindi naman daw very rampant or hindi naman sobrang lala. But paminsan-minsan meron daw. So maglalakad-lakad ka dito during the night, just be extra careful. Pero ngayon, during the day, it's really busy and parang I feel safe naman. Ay, KFC. Char, nagkikrave na naman tayo ng unhealthy food. Everyday na lang. Share ko lang yung KFC, guys, no? So, meron silang 105 Corona. Meron na silang fries, tapos yung parang chicken pop. Ano ba yan? Chicken pop? Tsaka yung mismong chicken. So, not bad, na? 105, 250 pesos. Oh, mabubusog ka na rin. Fries, chicken, and then may drinks na ba yun? Wala pang nakasulat na drinks. Ay, may Popeyes din. Popeyes. Parang hindi pa ako nakakain sa Popeyes. Nakakain na ba ako dyan? Kung na maalala. Nakakain na lang para
Para may bragging rights. Para may bragging rights. Hindi ko maalala kung nakakain na ako dyan sa Popeyes, guys. Pero sasabihin ko na lang na nakakain na para hindi ako inosente. So yun guys, pakita ko sa inyo yung Wenceslas Square. Diba ganyan? Hanggang doon. Tapos nilakad ko diba mula doon sa simula. O diba paano naging square yan? Hindi ko alam kung anong ruler yung ginamit nila para sabihin nila na square. Pero for me, it should be Wenceslas rectangle talaga. Like, ipaglalaban ko talaga yung nakikita ko. Rectangle siya, hindi siya square. So guys, sa dulo ng square, merong parang museum. Di ko alam kung ito na yung Prague Museum. Pero, ayan no. Sige, check natin kung ano ba ito. Prague Museum ba ito? Hindi ako sure. Hey! So, Prague Museum ba? Napaano din ako, napa-AA din ako sa mga batang to. Ba't kaya sila nag-AA? Nakawa din ako eh. So, wait lang, Prague Museum ka ba? Guys, ito pala yung pangalan niya, hindi pala Prague Museum. Narodny Museum. Yun guys, so nandito na tayo. Akitin na lang din natin tong Narodny Museum. Wala daw sa itinerary ko. But since mukhang interesting naman yung building, go up. Ay, may bayad pala guys. Yung adult is 300 corona, mga 750 pesos. Ganun. Maganda pero okay na pala. Maganda naman siya sa labas. Kuripot. Maganda naman siya sa labas. Sinasabi ko sa inyo guys, hindi ako mahilig sa museum. Kaya kung mahilig kayo, go for it ha. Bigyan ko kayo ng idea. Narodny ba yun? Museum. Nandito lang siya sa Wenceslas Square. Yan, di ba? Tapos tumpukin nyo na pinakadulo, my museum if you're into museum. Pero 750 pa pang dinner ko na lang yun. Kakain ko na lang yun, di ha? Okay. Kaya isang saya no, kasi ito parang traditional museum. Tapos parang may isa pang museum dito na medyo modern museum naman. Ang pangalan niya is Detske Museum. Children's Museum. Ayan, nakasulat dito sa baba. Children's Museum. So kung meron kayong mga kasamang chikiting, yan, baka mas ma-enjoy ng mga children yan. So maghiwalay na lang kayo. Yung mga anak nyo, kasi mabobore sila dito, di ba? Mabobore sila dito sa museum. Papuntahin nyo dito. Children's Museum. Baka mas fun ang atmosphere dyan. Tapos yung mga may edad na, kung gusto nyo mga museum art dito kayo ha. Tapos yung mga ayaw naman, may McDo naman dito. Yung mga kagaya ko, dito kami ha. Kain-kain lang kami. Kapag grupo kayo, minsan mahirap mag-travel kapag grupo kasi iba-iba kayo ng gusto, di ba? Ang talino ng museum, no? In-anticipate nila, okay, yung mga traveler, iba-iba yung tipo ng traveler. May mga mahilig sa museum, ilagay natin dito. May mga bata naman, dito sila. Yung mga ayaw sa museum at gusto mag-shopping, may shopping dyan. Tapos yung mga mahilig kumain, McDonald's, KFC, Popeyes. Perfect. Wenceslas Square, medyo nagkulang lang sa pag-measure ng pero maganda. Maganda yung lugar, no? Kasi perfect. Lahat ng gusto mong gawin, magagawa nyo. Kung iba-iba kayo ng gusto, ayan, meron kayong kanya-kanyang location. Tapos magkita na lang tayo. Okay, after 2 hours, kita-kita na lang tayo dyan sa gitna. Di ba? Para at least hindi na hindi kayo napipilitan na gawin yung mga bagay. Kasi minsan kapag nagta-travel tayo tapos kasama yung ibang tao, minsan hindi talaga natin gusto yung gusto nila, di ba? Aminin niyo yan. Minsan hindi natin gusto yung gusto nila, pero kailangan natin mag-adjust. Sige na nga lang kasi yun yung gusto nila. So, hindi mo fully na i-enjoy yung trip kasi minsan kailangan mo makisama. So dito, hindi mo kailangan makisama. Sabi mo na lang, sorry, hindi talaga ako ma-museum. Pwedeng antayin ko na lang kayo dito sa Popeyes. Alagay, sorry, dinaan-daanan ko lang siya. Ito pala si Wenceslas. Sa kanya pinangalan itong square, no? Malapit siya sa museum. Ayan, no? Sorry, dinaan-daanan ko lang siya kanina. Nakita ko na siya kanina, tapos parang wala, hindi ko lang siya pinansin. Siya pala may-ari nito. Ayan guys, si Wenceslas. So he was a king of Bohemia daw. And then
he was assassinated by his younger brother. Kasi ito si King Wenceslas, super bait kasi daw to. Super martyr, tapos marami siya mga good deeds na ginagawa. To the point na he was declared as the king and patron saint. Tinawag siyang santo. Patron saint of the Czech state, no? Pero ayun nga, he was according daw sa mga stories, he was assassinated by his younger brother. So usually kasi kapag mga ganun, no, kapag may pinapatay ka ng mga younger brother mo, usually they want the power, or parang gusto nila mawala ka para sila yung successor, para sila yung sumunod doon sa, sila magmay-ari ng trono, no? So ayan, sorry ha, hindi kita na ano kanina, pero ayan si Wenceslas, sa kanya ipinangalan itong square, ha? Or rectangle. Square na lang kasi baka pagalitan ako. Sorry. Ayan, ako yan. OAT. Ito na naman si OA. OAT. Hala, tingnan nyo guys, parang biglang dumami yung tao, no? Dumadami yung tao yata pag medyo paggabi na. Tingnan nyo, oh. Parang ang crowded na sa area na yan. Anong nangyari? Ay, wait lang guys. Some of you suggested na mura sa Primark. May mga nababasa akong comments sa videos ko before. Sabi nila, bumili ka sa dyan, Primark. Gusto nyo ba? See guys, mamaya daan ako dyan sa Primark ha. Maraming parang may ilan ako nabasa. 3 or 4 na nagsuggest dito. Primark or Primark? Basta nabasa nyo naman kung ano yung pronunciation. Yun na yun. For me, Primark. Pero minsan nagiging Primark siya. So mamaya daan tayo dyan ha. Or mag-shopping kaya tayo parang may luggage siya. Mag-shopping kaya tayo mamayang gabi, no? Ikotin ko lang itong square. Hindi ko pa naiikot, isang ganun pa lang ako. Gusto ko maikot muna siya ng pag ganun. And then we can decide later. Sorry, yung lapit pala. Yan, may mga restaurants lang dito. Casino. Wow, may casino. Hi. Guys. Hello. Hi. Hello. How are you? I'm good. How are you? Cutesies, no? Mga taga-saan kaya sila? Mga Czech? Cutesies. May bet ba kayo sa kanila? Sino? Kuya, bet ka daw ni... Di ba ganun yung mga high school? Yung parang, kuya, crush ka daw ni... Uy, wag. Pero yung totoo, crush mo naman talaga. Back, ano, wait lang, mali yung English ko. Back on the old days, no? Ganun yung mga high school na parang, diba, nakaupo kayo sa bench sa college, tapos biglang, or high school, may dadaan yung crush mo, tapos sabihin niyo, uy, crush ka daw dito, si Kopro, ito parang sira, diba, gagano ka. Pero yung totoo, tinatawanan ba ako nasa likod? Kung tinatawanan niya ako, sisikuhin ko kayo. Panahin ko nga sila, wait lang. Ay, hindi. Akala ko tinatawanan. Sige, paunahin natin sila. Akala ko tinatawanan nila yung story ko eh. Muntik na ako mag-ano dito eh. Hysterical. So, ganun yung mga college days, no? Nakakamiss yung mga ganun. Tapos usually yung mga tinutokso sa akin, mga babae. Tapos ako parang, huy, hindi yan totoo. Pero hindi naman kasi talaga totoo. Kasi yung crush ko naman talaga is yung, ayoko sabihin. Baka nanonood na siya ng vlog ko nga. Dati marami akong crush ng college. Pero ano lang siya, mga unspoken words, di ba? Mga hindi ko na confess sa mga taong yun. Kasi nahihiya ako. Pati nung high school din pala may mga crush ako, pero I did not admit to them. Pag ngayon kaya sabihin ko, ano kaya maging reaction nila? Kasi hindi ko na sila crush ngayon eh. Parang random lang, no? Message ko lang, uy, musta? Nga pala, FYI lang, naging crush kita nung college, pero ngayon hindi na. Gusto ko lang ilabas kasi matagal ko nang tinatag. Pwede kaya yun? Alam mo, mga 10 years mo nang tinatago, tapos bigla mong sinabi, uy, naging crush kita nung college. Very random lang. Ayun guys, parang nagpa-perform ulit si Ko. Ay, tapos na naman. Every time na dumadaan ako lang. Pogi naman lang guys. Pero every time na dumadaan ako dito, tapos na naman yung performance niya. Kaya na nagbibigay na sila lang. Kung kakarating natin dito, tapos na yung performance, umikot tayo.
Pagdating natin dito, tapos na naman yung performance niya. Sige, dito naman tayo sa kabilang side. Hindi pa tayo nakakapaglakad sa area na yan dyan dun. Guys, sa side na to dito yung Bershka. Ayan, may Bershka din sila dyan. Kaso wala na talaga akong luggage. Kung mag-Europe kayo, kung kaya nyo ng 2 luggage, kaso ang hassle. Ang hassle kung 20 kilos yung dala nyo. Kayo, kung kaya nyo guys. Pero kung pagpapalipat-lipat kayo, ang hassle kasi nung magta-transfer ka, tapos 2 yung maleta mo. Pero kung hindi naman kayo mag-vlog, ako kasi naghawak ako ng camera, so dapat talaga naka-backpack lang ako, tapos isa lang yung hawak kong bag para ganun pa rin ako. Pag 2 bag, hindi carry. Pero kayo, kasi yung iba kong mga friends, alam ko 2 bag yung dala nila eh. Siguro yung isang bag is, o dito na kayo bumali ng pangalawang bag. Isang bag lang yung dalhin nyo papunta. Tapos, bili kayo ng panibagong luggage dito. May mga mura naman guys na luggage dito sa Europe. Tapos, dun nyo ilagay yung mga pang shopping nyo. Kung mahilig kayo mag-shopping lang naman. No? Kasi mas mura dito. Ay, may Zara na naman. Ayan na, may Zara din dyan. Mango. Mukhang dito nga yung shopping area guys, sa may Wenceslas Square, sa may New Town. Sa Old Town parang wala ako masyadong nakita. May mga luxury brand naman doon. Pero dito kasi malawak siya eh. Hindi lang siya triangle, actually parang ganun, tas may mga ganun-ganun pa. Marami siyang street. So marami kayong pagpipilian ng shopping. Ang maluwag. The playground. Anong meron na parang may mga robot sa loob. Ano kaya meron dyan? Ah, mga bilihan ng ano, kung ano-ano. Sila ano, Iron Man. Ay, Lidl, may grocery na naman. Our favorite grocery in Budapest. Lidl. Alam nyo guys, yung New Town tsaka Old Town, magkatabi lang pala. Kasi ito na yung gate oh. Naalala nyo ba tong kahapon? Nung nagpunta tayo dyan sa Old Town, di ba itong gate na yan? Tapos pagpasok mo dyan, doon, dire-diretso ka. Yun na yung Old Town sa may castle. No? Tapos sa area na to, ito pala yung New Town. So basically, I think Prague talaga, ano siya, it's walking distance yung mga attractions. Well, sa standard ko walking distance, but for my hotel, di ba yung pinakauna kanina medyo malayo, 20 minutes, but after that yung pagitan ng different attractions nasa mga few minutes lang eh, 10 minutes or minsan wala pang 10 minutes, no? So ito na yung Old Town pala dyan. Okay guys, so after walking for quite some time, I'm back to my favorite place. Yung Europe natin puro grocery, no? But I enjoy doing it though. I enjoy going to the grocery store. Let's check what we can eat here. Pogi yun. But kailangan natin maghanap na pagkain na nakakain talaga. Ay, wag na tayo mag-bread. Pero ipapakita ko lang sa inyo yung bread nila, no? I'm not gonna eat bread again. Nag-bread na tayo kaninang tanghali. Yes, they have some donuts. Kapag meron kayong mga kasamang mga chikiting kids. Oh, 7 lang, oh. It's just 7 Corona, 7.9. There's 13, 13.9, 15.9. Oh my gosh. Sarap. Yeah, that's a vlog. Do you want to say hi? Hi. Hi guys. What's your name? Sergio. Sergio. Where are you from? Napoli, Italy. Italy? Oh, Yes. Nice to meet you guys. Hi. Hi. Guys, wait lang. Ang gwapo ni Kuya, no? From Italy. Pwede bang bumalik tayo sa Italy? Ang gwapo ng mga taga-Italy, no? Ang gwapo ni Kuya. Natunaw ako. Tatago ako dito para hindi niya makita. Natunaw pala. Ang gwapo. Nagpunta ako dito para makahanap ng dinner, pero parang iba yung nahanap ko. Ang gwapo na yan. Natuloy ako sa parang naging crush si Kuya for like 2 seconds. Tapos parang, wala, di ko alam sasabihin ko. Okay guys, it's time for dinner. Nandito lang ako sa parang park. May upuan dito. Dito na tayo mag-dinner. Nag-grocery lang ito sa Lidl. So ito yung nabili natin guys.
tuna salad. May tuna, may corn, and salad. Tuna corn salad. We also have 1 apple. Apples? Dami. 1 apple. 1 water. And the star of the show, sabi ko kanina, 'di ba? Hindi ako kakain ng it's a prank. Bumili ako ng tinapay guys for dessert. Ang total niyan ay ito. Kita nyo ba? 95.99. Sabihin mo na lang 96 corona or mga 230, 240 for a dinner in Europe. 200. Oh man. Okay. Ayun na naman si okay. No. So, 'di ba guys, for less than 300 pesos, you can have a good dinner in Europe, guys. Tuna salad, apple, water, bread, like, oh, totoo ba yun? Okay. Then guys, kain na tayo. Chill lang dito sa Prague. Ay, kaso ganyan yung tinidor / kutsilyo. What an invention. Dapat yata yung gagawin ko. Ayan. The ingredients, tuna and corn. Tapos, meron ding sauce na kasama, which is ihahalo natin. Wait lang. This is the sauce. Ay, gusto ko balsamic vinegar, saka ano. Ito yung sauce niya, parang mayonnaise. So, yun, di ba guys? Kaya naman eh. Kumain kayo sa mga restaurants ha. Hindi ko naman kayo pinagbabawalan na kumain. If you have the budget and if you really want to try good food in Europe, go for it. But I personally love being healthy. I personally love yung nakakatipid ako. I personally love yung ganito. Salad, grocery. Tapos pag nag-grocery ka, may mga makikita ka pang gwapong Italiano. Yung mga ganun. Yun yung goal. Yung goal ko dito. Tapos may apple ka pa, pero may tubig ako, pwede ko naman mahugasan yung apple. Sige, try natin yung salad nila. Tuna, corn. Oh my god. Ang harap. Sarap ng tuna. Parang canned tuna lang naman siya, pero masarap. Healthy ka na, nakatipid ka pa, magiging sexy ka pa. Wala pa ako dun sa sexy. Finished. Next na guys is yung apple. Hinugasan ko na yung apple ha. Ayan, gamit yung aking tubig. Ang ganda ng apple niya, red na red. Try. Tamis. Tamis. I think guys, I have to end the vlog na no. Ubusin ko na itong mansanas na to. I'm doing tinapay. So, summary na ba tayo sa Prague? Basically, Prague, paulit-ulit kong sinasabi, architecture-wise, it's really one of the best in Europe. Really, really nice architecture, variation ng buildings, a combination of modern, tsaka yung traditional architecture. Ano ba? Food, I like yung chimney cake. Yeah, I think yun lang naman kain kong food dito, no? I like the chimney cake, so if pupunta rin kayo dito, I think you should give it a try. Basically, Prague is really walking this, it's a walkable city. Well, for me, I enjoyed walking, no? Kahit mga 20 minutes, it's really a walkable city kasi nice yung mga makikita mong architecture. You can visit the old town and the new town. Siguro, you can spend 3 full days. Ako kasi parang 3 days pero hindi naman full. Although tomorrow I'm still here, like half of the day. But yeah, I think 3 full days para day 1, old town, day 2, new town. Maybe 2 days is enough, but maybe the 3rd day, shopping day or chill day, whatever you want. But yeah, I think 2 to 3 days, 2 to 3 full days is enough. Definitely one of my favorite city in Europe in terms of architecture. Ang ganda niyang architecture talaga. Siguro nga kung nauna ako magpunta sa Prague, grabe yung reaction ko. Kasi syempre nagpunta na ako sa mga ibang European countries. So, minsan yung excitement mo medyo naibuhos mo dun, no? Pero dito, ang ganda. It's really one of the best. So, I hope that you consider visiting Prague, no? Czech Republic.
It's easy to navigate by your foot. No? So ayun lang naman guys, maraming salamat. I'm still thinking if mag-vlog pa ako later kasi parang bala ko pang mag-visit ng mga shops dito like yung mga Bershka, Uniqlo. Wala pa lang Uniqlo. Zara. Ay yung Primark yung sinasabi. Ay sige, mag-vlog ako kasi gusto pa para maipakita ko yung Primark. Hindi pa ako nang-vlog doon sa Primark. But that's it guys. Maraming salamat. Cheers. And I'll see you again on the next one. Bye-bye. Hey guys. Hello. Hi. How are you? I'm good. Hey. Nice to meet you guys. Bye. Hi.